ating itatampok ngayong hapon at bibigyang buhay ang isa na namang kwento ng pag-ibig. Isang kwento ng nakaraan. Alaala ng lumipas tungkol sa sarili ninyong kwento na alam kong pupukaw at aantig sa puso ng damdamin ng ating mga taga-subaybay. Narito at napili naming itampok ngayon ang padalang kasaysayan ng isang nagpakilala lamang sa palayaw na Shawi ng Antipolo City. Ganito niya nais na ilarawan ang kanyang kasaysayan. Dear Kuya Larry, walang pinipiling kasarian ang pag-ibig. Basta tinamaan ka ng pana ni Cupido, wala ka nang magagawa kundi mahulog sa kanyang bitag o patibong. Wika nga sa kanta ni Donna Cruz, kapag tumibok ang puso, wala ka nang magagawa kundi sundin ito. Kuya, tawagin mo na lamang akong Shawi, 35 years old, nakatira dito sa Antipolo City. Isa po akong lalaki pero may pusong babae. Bakla po ako, kuya. Nagtatrabaho po ako bilang parlorista sa isang salon sa Taytay, Rizal. Bata pa lamang ako, ay alam ko nang hindi ako isang normal na lalaki. Lumaki akong napapaligiran ng babae sa pamilya, kaya nga siguro malambot ako. Maraming nagsasabing sayang daw ako dahil hindi naman sa pagmamayabang ay may itsura naman po ako kahit papaano. Noong elementary at high school nga ako ay maraming babae ang nagkakakrush sa akin. Kahit alam nilang bakling ako. Pero wala talaga. Gwapo rin ang hanap ko, kuya. Pero sadyang mapaglaro ang tadhana. Sadyang mapaglaro ang kapalaran. Kung sino pa ang inaayaw-ayawan ko noon, sa kanya pala ako mahuhulog. Sa kanya pala titibok ang aking pusong mamon. Hindi ko inakalang darating ang araw na mai-inlove ako sa isang babae. At hindi lang siya basta kung sinong babae, kuya. Siya ang aking best friend. Ang aking best friend na mula magkamalay ako sa mundo ay kasama ko na. Bata pa lamang ako ay body-body o kasama ko na si Nadine sa iba't ibang mga pangyayari sa aking buhay. Siya ang aking naging Barbie doll na pinagpapraktisan ko ng mga bagong makeup at ayos ng buhok na natutunan ko. Siya rin ang kalaro ko noon sa Chinese Garter at bahay-bahayan kung saan siyempre ako ang nanay at siya ang anak. Siya rin ang unang nakaalam na hindi ako straight. Simulat sa pool ay sinadina ang karamay ko sa lahat at maraming bagay. Lahat ng kalulukuhan ko, alam niya. Lahat ng aking karanasan at kabiguan sa pag-ibig ay ibinabahagi ko sa kanya. Kung tutuusin ay para na kaming magkapatid, kuya. Kaya hindi ko alam kung bakit isang araw ay nagising na lamang ako na mahal ko na siya. Na ayaw ko na siyang mawala sa buhay ko. Nagsimula ang aming kwento ng misay, mayaya kami o maimbitahan kami sa birthday celebration ng isa naming kaibigan. Bukod sa amin ay marami pang ibang mga imbitado. Mga taong first time lang namin nakita ni Nadine. Mababait naman sila. Pero hindi ko alam kung bakit umpisa pa lang ay mainit na ang dugo ko sa isa sa kanila. Unang kita ko pa lamang kay Jason ay gusto ko na agad siyang hablutin at sabunutan. Abay, kung makadikit kasi kay Nadine, ay daig pa ang linta. Ito namang kaibigan kong si Nadine,
palibhasa'y friendly, ay hindi binibigyan ng malisya ang ginagawang pagdikit sa kanya ni Jason. Nainis din ako na nakikipagtawanan pa si Nadine sa mga corny na banat ni Jason. Akala ko nung una ay nagiging protective lang ako kay Nadine. Mukha kasi talagang hindi gagawa ng matino itong si Jason. Pero ang hindi ko alam, nagseselos na pala ako. Mas lumala ang pagiging touchy ni Jason nang masayaran na ng alak ang kanyang lalamunan. Abay, nakainom na rin ito si Nadine, kaya parang wala na rin siyang pakialam sa paligid niya. At ang pagkakataong iyon ay sinasamantala naman ni Jason. Sa sobrang inis ko, sa sobrang banas ko, kuya, ay hinata ko ng palabas si Nadine para umuwi. Galit na galit noon ako, kuya, to the point na habang naglalakad kami ay inaaway-away ko talaga siya. At dahil nakainom din si Nadine, ay nagsalubong ng init namin o ang aming inis sa isa't isa. Nagkasagutan kami at kung ano-anong masasakit, mahahayap na salita ang naibato namin sa isa't isa. Ilang araw din kaming hindi nagpansinan at sa mga araw na hindi kami nag-uusap, ay sumasalisi naman pala itong si Jason. Pasimpleng pumoporma kay Nadine. Pasimple dinedate ito si Nadine. Gusto ko sanang maging masaya noon para kay best friend ko dahil nakikita kong may pag-asa si Jason sa kanya. Na may chance na maging sila at bagay naman sila. Pero hindi ko tunay na magawa. Hindi ko magawa dahil alam ko sa sarili kong hindi ko kayang ibigay si Nadine sa iba. Well, mga kaibigan, atin muling tunghayan. Pakinggan ninyo sa kabuuan ang naiibang kasaysayan na padala sa atin nitong si Shawi ng Antipolo City. Kuya Larry, ilang araw din kaming hindi nagpapansin na noon nitong si Nadine. At sa mga araw na hindi kami nag-uusap, hindi ko alam na sumasalisi naman pala itong si Jason. Pasimpleng pumoporma kay Nadine. Nasawari ko, sila po ay nagkakaintindihan na. Kuya Larry, totoo pa lang, saka mo lang malalaman ang worth ng isang tao pag unti-unti na siyang nawawala sa iyo. Nakalakihan na namin kasi ni Nadine na tinutokso kami sa isa't isa. Palagi kami magka-partner at ni-love team dahil bagay daw kaming dalawa. Pero lagi kong kinokontra ang panunukso nila dahil sa iba nakatuon ang isip at puso ko noon. Lagi akong nakatingin sa iba. Lagi akong may hinahanap-hanap. Ang hindi ko alam, matagal ko na pala siyang kasama. Ilang gabi akong hindi makatulog dahil hindi kami okay ni Nadine at may nananamantala sa sitwasyon namin. At sa sobrang frustration ko ay hindi ko na talaga napigilang komprontahin si Nadine. Pumunta ako sa bahay nila, bitbit ang isang bilao ng pansit. Kinantsawan pa nga ako ng mama niya na mukha raw porma akong umakyat ng ligaw. Hindi ko lang masabi noon na plano ko nga talagang manligaw. Pasimple kong niyaya si Nadine sa balkonahe ng kanilang bahay para makapag-usap kami. Nung una ay wala kaming imikan. Hanggang sa ako na ang unang nagsalita. Humingi ako ng tawad sa nangyari at inamin ko sa kanya kung bakit ganoon na lamang ang naging reaksyon ko. Habang nagtatapat ako, ay kinikilabutan ako, kuya.
Never ko ma-imagine sa buong buhay ko na mapabaliw ako sa isang babae. Pero wala eh. Nandito na talagang binuhay ni Nadine ang natutulog kong kamatsuhan. Matapos ang aking nakakikilabot na confession, ay nagulat na lamang ako nang biglang tumawa itong si Nadine. Yung tawa na akala mo'y wala nang bukas. Akala ko nung iisipin niya na nagbibiro lamang ako. Pero laking gulat ko nang niyakap niya ako habang mangyak-ngiyak. Siyang sakatatawa. Natatawa raw siya dahil namumutla raw ako at nagbutil-butil pa ang aking pawis. Doon din niya sinabing dati pa raw ay crush na niya ako. Yun nga lang ay hindi siya ang type ko. Lagi raw niyang ipinagdarasal na sana ay mauntog daw ako at bumalik sa pagiging isang lalaki para magkaroon naman siya ng chance sa akin. Nilinaw rin niya na wala silang relasyon ni Jason at nireject niya raw ito nang magpaalam sa kanyang manliligaw. Abay, tuwang-tuwa ako noon, kuya. Noong mga oras na iyon, alam ko nang iyon na ang panahon para sa amin ni Nadine. Katakot-takot na tukso ang inabot ko sa pamilya ni Nadine nang magsimula na akong manligaw. Hindi raw nila akalaing magkakagusto ako kay Nadine dahil mas mahinhin pa raw ako sa kanya. Pero sobrang thankful ako sa Panginoon dahil tanggap nila ako sa kung ano ako. Inabot ng 1.5 buwan ang panunuyo ko kay Nadine bago niya ako sinagot. Isanabay niya sa birthday ko ang pagsagot sa akin. Sa ngayon ay 3 taon na kaming magkasintahan ni Nadine. 3 taong punong-puno ng kasiyahan at pagmamahalan. At ngayon ay handa na kaming pumasok sa panibagong yugto ng aming buhay. Ilang buwan na lang, kuya, ay madaragdagan na kami ni Nadine. 3 buwang buntis na siya, kuya. At excited na ako sa pagdating ng aming munting anghel. Sa totoo lang, hanggang ngayon ay hindi ko pa rin lubos na maisip na mauuwi sa isang relasyon ang samahan namin ni Nadine. Abay, para kasing sobrang imposible. Para rin akong nananaginip. Pero sabi nga, sa mahika ng pag-ibig, walang imposible. Pag tinamaan ka, wala ka ng tatas. Hanggang dito na lamang po ang aking maikling kwento. Maraming salamat po sa oras na inilaan ninyo sa aking liham. Good luck po sa iyong programa at sa inyong istasyon. Lubos na gumagalang at nagpapasalamat, Sherry ng Antipolo. Well, mga kaibigan, mga giliw naming taga-subaybay, batid kong naibigan po ninyo ang inihatid naming kasaysayan ng pag-ibig. Ang bawat isa ay maaring may naibang kwento ng pag-ibig. Sino man po sa atin, batid ko na may special ding kwento ng pag-ibig ng nakaraan, kayo po ay malugod naming inaanyayahan. Halika kayo at ibahagi rin sa programang ito ang pitak ng sarili ninyong kwento. Yung bang natatangi ninyong kasaysayan ng pag-ibig na kailanman ay hinding-hindi na ninyo malilimutan pa. Yung bang hinding-hindi na ninyo maiwawaglit sa inyong isip, puso at damdamin. At sana po naman ay magsilbing inspirasyon sa ating mga listeners ang iba't ibang mga kwento ng pag-ibig na aming inilalarawan sa inyo. Inyong ipadala sa palatuntunang ito ang bawat kwento na may kaugnayan sa inyong puso at damdamin at malugod po namin itong isa sa himpapawid. Pwede ninyong hilingin o banggitin sa inyong liham kung anong theme song ang nais ninyo. Ito po naman ang inyong kaibigan, ang inyong lingkod, ang inyong Kuya Larry. Maraming salamat po.